Paano nabubuo ang bagyo sa karagatan? Ang bagyo ay isang malakas na sistema ng hangin na may kasamang ulan at umiikot sa gitna ng mababang presyon ng atmosfera. Nabubuo ito sa mainit na bahagi ng karagatan, lalo na kung tag-init o may mataas na temperatura ang dagat. Ang mga hakbang ng pagbuo ng bagyo, una, mainit na tubig sa karagatan. Kailangan ng karagatan na may temperatura na hindi bababa sa 26.5 Fahrenheit upang makabuo ng maraming singaw ng tubig. Ang init ng tubig ang pangunahing enerhiya ng bagyo. Pangalawa, pag-evaporate ng tubig. Dahil sa init, ang tubig sa karagatan ay nagiging singaw, water vapor, at umaakyat sa atmosfera. Pangatlo, paglamig at pagbubuo ng ulap. Habang umaakyat ang singaw, ito ay lumalamig at nagiging ulap. Sa prosesong ito, naglalabas ng init na tinatawag na latent heat na siyang nagpapainit sa paligid at nagpapalakas palalo sa pag-angat ng hangin. Pang-apat, pag-ikot ng hangin, Coriolis effect. Dahil sa pag-ikot ng mundo, ang hangin ay umiikot paikot sa gitna ng bagyo. Sa Northern Hemisphere, kabilang ang Pilipinas, paikot ito ng pakanan, counterclockwise. At panglima, pagbuo ng low pressure area, LPA. Kapag tuloy-tuloy ang proseso, bumababa ang presyon sa gitna at lumalakas ang pag-ikot ng hangin. Dito nagsisimula ang LPA na maaaring maging tropical depression, storm o typhoon. Paano lumalakas ang bagyo? Lumalakas ang bagyo kapag patuloy itong nakakakuha ng enerhiya mula sa karagatan. Narito ang mga dahilan. Una, mainit na tubig. Mas mainit na dagat, mas maraming singaw, at kapag mas maraming singaw, mas maraming enerhiya para sa bagyo. Pangalawa, walang hadlang sa atmosfera. Kung walang malalakas na hangin sa itaas, wind shear, na sumisira sa pagbuo ng ulap, mas mabilis na lumalakas ang bagyo. At pangatlo, tuloy-tuloy na kondensasyon. Kapag tuloy-tuloy ang paglamig ng singaw at pagbubuo ng ulap, mas maraming latent heat ang nalalabas. Ito ang nagpapalakas sa sistema ng bagyo. Ano ang nagpapalakas sa bagyo? Una, init mula sa karagatan. Ito ang pangunahing gasolina ng bagyo. Kapag mainit ang tubig, malakas ang singaw at mas malakas ang pag-ikot ng bagyo. Pangalawa, latent heat. Ang enerhiyang inilalabas kapag nagiging ulan ang singaw ng tubig ay nagpapasigla sa sentro ng bagyo. Pangatlo, kakulangan ng wind shear. Kung pantay ang hangin sa iba't ibang bahagi ng atmosfera, mas nabubuo ang organisadong anyo ng bagyo. At pang-apat, malalim na tubig na mainit. Kung hindi lang sa ibabaw kundi hanggang sa ilalim ay mainit ang dagat, mas maraming enerhiya ang mapupulot ng bagyo. Ngayon alam mo na kung paano nabubuo ang bagyo, pero alam mo rin bang may mga uri ito na mas delikado kaysa sa akala mo? Hit follow para hindi ka maiwan sa susunod na storm alert. Like mo na rin kung may natutunan ka. See you sa next video!